Ating pumuksan ang ating mga Biblia sa aklat ng ikalawang Pedro at nandito po tayo sa panimulang bahagi ng ating ng aklat na ating sinimulan last 2 meetings ago. So basahin natin ang Second Peter chapter 1 verse 1 to 2. Second Peter chapter 1 verse 1 to 2. Ito po ang sinasabi. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Habang ako'y nagbabrowse ng international news sa YouTube last week, ay napadako ako sa isang topic patungkol sa news na yon at napadako yun sa topic na patungkol sa yoga. Yoga na sinasabi sa ayon sa news, yoga is now a 100 billion na dollar market worldwide. Ganun ka rampant ang practice ng yoga worldwide. At ang bansang India now plans to increase the promotion of this practice of yoga, no? Ang yoga, it originated historically in ancient India, and it is known to many as a form of meditation by, ang sabi nila, by emptying the mind, no, to achieve inner peace. And for most of the practitioners of yoga, they believe na yung inner peace is connected to physical well-being. Kaya kung meron ka daw inner peace at gumawa ka, kung ikaw magyo-yoga, magkakaroon ka ng inner peace at the same time magkakaroon ka daw ng healthy physical health, no? No, and it's now widely practiced, no? Tinatawag na nga yung yoga therapy. And in ancient India, no, in ancient India, yoga is a practice of religious practice of Hinduism, Buddhism, at ganoon din yung Jainism. And merong isang writings na tinatawag na Katha Upanishad, an ancient Hindu text, that sabi doon that when the five senses, no, along with the mind, remain still and the intellect are inactive or are not active, no? It ceases to become active, yung mental ability, that now is the highest state of yoga meditation. Ganun ang sinasabi sa text na ito. But, kung mapapansin natin sa teksto natin sa araw na ito, sa verse 2 na ang focus ng ating pag-aaral, Apostle Peter wished peace, grace, particularly grace and peace, be multiplied in, or in some other Greek translation, we can use through or by, no? Pag sinabing in, sa Greek word kasi in siya talaga, pero pwede rin gamitin ang by or through. So meaning, grace and peace be multiplied through the knowledge of God and of Jesus. Now, our text simply means, no? Malinaw lang din naman ang ibig sabihin ng text natin yan. Kaya yun na yung grace and peace, no? Yung biyaya at kapayapaan ay sasagana, ang wish dito ay sumagana sa pamamagitan ng pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. It simply means grace and peace are multiplied to those who have the knowledge, no? Mind-filled. Kapag may knowledge, meaning ang isip ay pinupuno ng kaalaman. Mind-filled with knowledge, not empty. Kaiba dun sa yoga na ginagawa na ang inner peace daw, ang kapayapaan daw ay aatim or matatanggap sa pag-empty ng mind. Or if the mind cease to be active. But here, iba. Ang peace and grace will be multiplied by filling the minds of the knowledge of God and of Jesus Christ. Now, what can we get from this usual way? Actually, salutation to ng verse 2. Itong verse 2 ang ating focus. Isa tong salutation. Salutation
in a form of prayer or a benediction. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Usual way ito ng pagsisimula ng isang epistle. No? Anong makukuha natin dito? What can we get from this usual way of salutation in many New Testaments epistle? Madalas nating mababasa to. Remember that and we are madalas nating mababasa to at we are prone to neglect yung richness nung salutation na ganito ng form of the in the form of this kind ang yung form ng salutation na ito. Madalas nating na-neglect yung kayamanan na makukuha natin when we read these salutations na ginagamit sa epistles. Remember, let's get back into the context. No? Yung ina-address dito ni Apostle Peter sa kanyang sulat ay mga Kristiyano. Mga Kristiyano ang binibigyan niya ang ina-address niya with salutation. The elect people of God, no, na pinag-aralan natin last time, who receive faith by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Now, what does this salutation reminds us bilang isang Kristiyano when we read it? Ano ang pinapaalala sa atin dito? Meron tayong precious truths na makukuha dito sa salutations na ito of Apostle Peter. Number one, it reminds us that Christians live in the realms of grace and peace. Ang bawat Kristiyano ay nabubuhay sa realms ng biyaya at kapayapaan. Pangalawa, grace and peace. Yung grace and peace na ito, no, na sinasabi is multiplied through or by or in the knowledge of God and of Jesus Christ. So sa dalawang punto na iyon, tayo lamang iikot at bago tayo magpatuloy, hilingin natin ang tulong ng Panginoon sa ating pagbubulay-bulay. Aming Panginoong Diyos, muli kaming nagpapasalamat sa pagkakataon na ipinagkaloob mo upang pagbulay-bulayan ng inyong salita. Tunay nga na mayaman ang inyong salita at nawa ay ma-extract namin ang substance, ang richness ng inyong salita. Maging sa part na ito ng salutations na common way of starting an epistle ng mga sumulat ng inyong salita. Maraming salamat po Panginoon for giving us the time and may you help us. Give us an understanding, O God, and may you help your servant in proclaiming your word without compromise. And may you bless your word, Panginoon, at maging kapakinabangan sa amin at lalong-lalo na sa mga wala pa sa aming Panginoon Kristo para sa kanilang kaligtasan. Maraming salamat po. In Christ's name we pray. Amen. Ito ang isang precious truth na ating matututunan that Christians live in the realms of grace and peace. At ito ang wish ni Apostle Peter sa kanyang salutation, sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan. Grace and peace are part of a fixed formula that appears in many epistles. Sabi ko nga, common way ang paggamit ng grace and peace sa many of the epistles na naisulat. Magsimula tayo sa Romans chapter 1. Let's go through this many use of this grace and peace in salutations. Romans chapter 1 verse 7. Ang sabi po dito, sa lahat ninyong nasa Roma na mga binibig ng Diyos sa mga tinawag na banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. 1 Corinthians chapter 1 verse 3. 1 Corinthians chapter 1 verse 3, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. 2 Corinthians chapter 1 verse 2. 2 Corinthians chapter 1 verse 2, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Galatians chapter 1 verse 3. Galatians chapter 1 verse 3. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Ephesians 1:2. Ephesians 1:2. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ganyan din sa Philippians 1:2. Philippians 1:2. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos at ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. And Colossians 1:2.
Ito na ang huli, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo na nasa Kolosas, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. So ilang beses itong inulit. Ilan ang binilang natin. So masasabi natin na may significance ang bagay na ito. Ang biyaya, kapayapaan na sinasabi sa bawat salutations na ating binasa. Now the concepts, grace and peace, are like two sides of the same coin. Kaya talagang ano yan, fixed formula yan or combo yan. It's two sides, it's like a two sides of it's like two sides of the same coin. Now, the source of grace is God. Alam natin 'yan. Ang source ng biyaya ang Panginoon who grants peace. Kaya sasasabi natin na iyan ay combo. Hindi yan mapaghihiwalay. Ang biniyayaan ng Panginoon ay ang biyaya ng Panginoon, ang kasunod nun ay kapayapaan. Yung grace or yung charis in Greek, no, is God's free unmerited favor. Familiar tayo dyan, unmerited favor towards sinners, which grants those who believe the gospel, no, complete forgiveness, no, complete forgiveness forever through the Lord Jesus Christ. Forgiveness forever. Kaya nga itinuturing na ganap ang isang taong ang naligtas, itinuturing ganap sa kanyang biyaya. Tayo ay itinuring na ganap. Justified sa pamamagitan lamang ng biyaya. Romans 3:24. Romans 3:24. Sabi dito, sila ngayon ay itinuturing na ganap sa kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo. At may kapatawaran, no? Forgiveness is given, may kapatawaran ayon sa biyaya din, no? Ephesians 1:7, Ephesians 1:7, na maging ang kapatawaran ay ayon sa biyaya lamang ng Diyos. Ephesians 1:7. Sabi dito, sa kanya'y meron tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Yan ang grace, no? Yan ang grace na ipinagkaloob ng Panginoon, no? Na sinabi or siniwalat sa kanyang ebanghelyo. Those who are given grace were forgiven forever through our Lord Jesus Christ. And when the person is forgiven, kasunod na nun ang kapayapaan. Kapayapaan, peace, eirene, with God, no? Peace with God is the effect of complete forgiveness. No? Sapagkat minsan sa ating buhay, tayo ay hiwalay sa Diyos. Tayo ay kaaway ng Diyos. At yung naghahati na yon between us and God ay ginibana. Ginibana ang gitnang pader ng alitang humahati. Ephesians 2:14-15. Ephesians 2:14-15. Ang sabi dito, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at sa pamamagitan ng kanyang laman ay ginaba ang gitnang pader ng alitang humahati. Kanyang pinawalang bisa ang kautusang mga batas sa mga alituntuning upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao kapalit ng dalawa na gayoy gumagawa ng kapayapaan. At ang lahat ng mga bagay, no, na ito, no, ang lahat ng mga bagay, sinasabi din sa salita ng Diyos, ang lahat ng mga bagay ay ipinagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Hindi lang tayo, maging ang lahat ng mga bagay. Colossians 1:20. Colossians 1:20, ang sabi dito, at sa pamamagitan niya, ang Panginoong Kristo ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit, na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Peace with God
is the effect of complete forgiveness given to all the elect in all forms of life, in all life circumstances. May kapayapaan sa lahat ng panahon at sa lahat ng paraan, no? Ang taong iniligtas ng Panginoon ay tumanggap nito, kapayapaan sa lahat ng panahon, sa lahat ng paraan. 2 Thessalonians 3:16. 2 Thessalonians 3:16. Ang kapayapaang ito ay it covers all, no? Sa lahat ng panahon at sa lahat ng paraan. 2 Thessalonians 3:16. Sabi dito, ngayon naway mismong ang Panginoon ng kapayapaan ang magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Now, sa ating teksto, we will notice that we will notice that in the two letters of Apostle Peter, no, na ginamit din ang combo na ito, grace and peace. May dinagdag siya. Meron siyang idinagdag na verb, no? Na pandiwa or action word. Dinagdag niya yung plaituneo. Pleituno. Dinagdag niya yung salitang sumagana, no? And in English, in English, sinabi dito sa verse 2, be multiplied. Grace and peace be multiplied or sumagana. Pleituno, which literally means be multiplied. Ginamit din yon sa Jude verse 2. Sa Jude verse 2, no? Sa epistle ni Peter, Apostle Peter, First Peter and Second Peter, may dagdag na verb, sumagana. Kaya masasabi natin yung version ni Peter dito. In epistles salutation, yung version niya sa kanyang dalawang epistle that combine na mayroong combination ng grace and peace combined with the word be multiplied, masasabi natin mas more comprehensive, no? More comprehensive because he added this verb, no? Be multiplied, no? Pleituntei appeared only here, no? Kasi kanina sinabi ko ano 'yon na root word 'yon, pero ito yung pagkagamit, no? Pleituntei appeared only here in 1 Peter chapter 1 verse 2 at Jude 2, tsaka dito sa 2 Peter chapter 1 verse 2. And this particular verb, of course, kung ating ipaparse to, susuriin natin itong verb na to, it occurs in an aorist passive optative form. Now, wag kayo masyadong maano dito, uunti-untiin natin yan. Pag sinabi kasing passive, kasi di ba sa English word, sa verb, meron tayong mga yung kung anong form ng verb na yan, di ba? Sa English meron tayong present tense, di ba? Yung kung anong klaseng verb 'yon. Pag binasa natin, present tense ba siya? Meron din na tawag na present progressive. Pero sa Greek, kaiba ang pagpaparse ng isang word or sa verb or pagpalagi kung verb ang ating pag-uusapan, ang paggamit dito is aorist passive optative. Pag sinabing passive, this implies that God is the agent or giver of grace and peace. Passive, meaning we did not do anything to get grace. Passive tayo, tagatanggap lang tayo, no? Passive, we did not do anything to get grace, otherwise it is not grace anymore, no? Ano ba sabi sa Biblia? Kung hindi ito grace, no? Kung hindi natin ito tinanggap, biyaya lamang, anong tawag doon? Wages yun. Wages. Now, gayon din ang peace. We cannot attain peace with God or on our own, no? We cannot attain peace with God on our own. Sa halip, ang Diyos ang kumilos, ipinagkasundo tayo ng Diyos sa kanyang sarili. 2 Corinthians 5:18. 2 Corinthians 5:18. Sabi dito, sa lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at iminigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. No? Although
Although ang challenge, no, ang challenge natin sa ating gospel proclamation is be reconciled to God, no? Yun nga sabi sa verse 20 ng same chapter, no? Sabi dun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Let's move forward. Sabi dito, kaya kami ay mga sugo para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin, kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Although the command is for us na tayo ay makapagkasundo sa Diyos, makikita natin that yung behind that command, God is the one who planned that peace be granted to us, no? In his term, he is the one who initiated the work of peace. Ang Diyos ang nag-initiate, no, ng pakikipagkasundo, no? Although we challenge people to be reconciled to God, no? Let's not forget na ang Diyos ang nag-initiate nito. Ipinagkasundo tayo ng Diyos sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. The truth behind the command is that God is the one who initiated the work of peace. He planned the peace be granted in His term, and it is through Jesus Christ. Sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. Let's read na yung naiwan nating verse 19. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. It is passive, no? Ang Diyos ang nag-grant sa atin ng biyaya, no? At kapayapaan. Passive lang tayo doon. It is optative, no? Sabi nga ang tense is aorist passive optative. It is optative in a sense that it express a wish, no? Kapag sa Greek verb pag sinabing optative, parang ang taong sumulat ay nag-express ng isang wish. Kasi parang sinasabi ni Apostle Peter dito, he wishes or desires kung maaari sana, 'di ba? Panalangin nga 'to. Kung maaari sana sa kanyang panalangin that grace and peace be multiplied to you, no? And it is aorist intense, no? Yung tense niya is aorist, which is also constative, na sinasabi na yung action dito, it presents past action without reference to whether the action involved was momentary or continuous, depending on the communicated context. Now dito, yung action word dito na ginamit, no? Maaring ito ay from the past na, binabasa na natin ito, na ito ay winish ng ni Apostle Peter sa kanyang mga tagasulat in the past, but we can still consider this as the action taken place in the past but without reference to whether the action involved is momentary or continuous. Meaning, maaring itong action na ito ay dapat nagpapatuloy. Ngayon, kung sa atin ito in-address ni Peter, kung sa atin din ito in-address ni Peter, na ang grace and peace na natanggap natin ay sumagana, sasagana ito, ang kanyang wish ay sasagana ito, hindi momentary, but ito ay, ang pagsagana ay magpapatuloy. Magpapatuloy, no? Magpapatuloy. Peter expressed that the whole life of a true convert is expected to be a continuous life of abundant grace. No? Yung grace and peace, hindi yan dun lang sa araw ng ating conversion. Natanggap ko na ang biyaya ng Panginoon at ang kanyang kapayapaan. But this salutation expresses, no, the desire that grace and peace be multiplied continuously all throughout the life of a Christian. Grace upon grace nga, ito nga yung expression, no? Nung grace upon grace, John 1:16. John 1:16 is an expression that defines the boundless flow of divine favor or grace, no? John 1:16, no?
At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat ng biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. No? At yung kapayapaan comes with such fullness. Sumasagana sa kapayapaan comes with such fullness that it is, no, divine and beyond human understanding. No? Yung kapayapaan na ipinagkaloob sa atin ay hindi lang momentary. Bagkus tayo ay sumasagana sa kapayapaan. Ang kapayapaan ay nananatili anuman ang ating life circumstances, no? Philippians chapter 4 verse 7. Kaya ang kapayapaan ito is beyond human understanding. Hindi ito malirip ng ating uh, human understanding. Sabi dito, Philippians chapter 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Ito yung kapayapaan na ipinagkaloob ng Panginoon. The peace that transcends all understanding. Sabi ni C.H. Spurgeon, no? Yung kahalagahan ng pagsagana sa grace and peace. Sabi ni C.H. Spurgeon, grace is the food it feeds upon. Yung grace is the food it feeds upon. Yung Christian life daw, he pertains, the context nito is about Christian life, no? Grace is the food Christian life feeds upon. And peace is the element in which it lives most healthy. Nakita natin, no? Yung grace, ito yung pagkain sa araw-araw sa buhay ng isang Kristiyano. At yung kapayapaan, yung element, o sabihin nating supplement that which makes Christian life healthy. Kaya combo to. Tayo ay nabubuhay sa biyaya ng Panginoon sa araw-araw. At ito, kalakip nito, ang kapayapaan, which makes our Christian life healthy every day. Believers, receive surpassing grace for every sin. Nakukakita ba natin ang biyaya ng Panginoon sa bawat kasalanan na ating nakukumit? No? Where sin increase, grace abound all the more. Sabi ni Apostle Paul, Romans chapter 5, verse 20 to 21. Romans chapter 5, verse 20 to 21. Subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway. Ngunit kung saan marami ang kasalanan ay lalong dumarami ang biyaya upang kung paano ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na Panginoon natin. Grace abounds for every sin that we commit. And abundant peace. No? Abundant peace comes for every trials that we met. We can have peace while facing tribulations. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? John 16:33. John 16:33. Sabi dito, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. We can have peace while facing tribulations. Hindi ang life of a Christian is the elimination of tribulation, no? Kaya tayo magkakaroon ng peace. But peace comes together, no? When we face tribulations. Now, how do we multiply grace and peace? Paano ito magmumultiply ayon sa ating teksto? Parang ang hirap, no, i-quantify, no, ang isang abstract qualities, no? Paano mag-increase in numbers ang isang abstract qualities? Pag sinabing abstract qualities, something that cannot be sensed, touch, taste, sight, or hear, no?
Yun yung mga bagay na hindi naman natin nakikita, no? Hindi natin nararamdaman, hindi natin nalalasahan, hindi natin naaamoy. But paano mag-increase nga yung mga bagay, na, mga abstract qualities na yan? Peace and grace. Ang sabi sa ating teksto, no? Balikan natin ang ating teksto. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Kristo. Pangalawang katotohanan, grace and peace is multiplied through, by, or in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Now, this second point simply tells us, or explicitly tells us, that God can be known. No? Pag sinabi sa ating sumagana tayo sa biyaya at kapayapaan by the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord, ibig sabihin lamang na ang Diyos pala ay pwede nating makilala. God can be known. No? Anong purpose na sinasabi ng exhortation na to, na to have the knowledge of God if He cannot be known, like the agnostics do. No? Yan ang paniniwala ng mga agnostics. Agnosticism is the view that God is unknowable. No? Kung ang exhortation sa atin is to uh, to that grace and peace be multiplied by the knowledge of God, so meaning God can be known. No? God can be known. It is possible to know God. While on the other sense, it is impossible to know God. No? But God, in His will, He wills for Himself to be known. The knowledge of God made possible because God wills it. No? It is possible to know God because God wills to make Himself known. God chose to reveal Himself and goes down to our level, no? Goes down to the level that our mind can know Him. No? He goes down to that level. Yung finite mind natin, na kung hindi niya i-reveal ang kanyang sarili, hindi natin talaga siya makikilala. But He goes down to our level, to the ability of our mind that He can be known. He chose to reveal Himself to all man in creation. No? Diyan yung sinasabi sa Psalms 19 verse 1. Yung general revelation ng Panginoon ng kanyang sarili, nangyari yan sa creation. Kaya't walang makapagsasabi sino man na walang Diyos, sapagkat inireveal ng Panginoon ang kanyang sarili sa pamamagitan ng creations. No? Sabi sa Psalms 19 verse 1, no? Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. God chose to reveal Himself in creation to all men. No? Yun yung tinatawag ng general revelation. At pangalawa, He chose to reveal Himself in a form of special revelation. No? Which is the knowledge of God and His will, which is necessary unto salvation. Yan ang purpose ng Holy Scripture, ang kanyang special revelation, to God be known and His will be known, which is necessary for salvation. And we can also observe dito sa ating teksto, no, that grace and peace are inseparable product of Christian life gained through the knowledge of God and of Jesus Christ. No? Inseparable yan. Kung gusto mong lumago or kung gusto mong ang grace and peace be multiplied to you, hindi pwedeng humiwalay ka, no, sa knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. God's grace and peace is dependent upon the knowledge of God and of Jesus. And this also means that grace and peace, no? Sabi ko nga kanina, di ba? Mga mananampalataya ito, Christians ito. Yung sinabi ni Paul, ni Apostle Peter,
na lumago or sumagana sa grace and peace, sa biyaya at kapayapaan. Ang ibig sabihin lamang nito, exclusive ang mga bagay na ito para sa mga Christians. This grace and peace na sinasabi dito, grace and peace are exclusive to those who possesses the knowledge of God and of Jesus. Sapagkat hindi natin pinag-uusapan dito yung grace na malimit na sinasabi ng mga na pinopost pa ng mga unbelievers, Lord, thank you for your grace, for this blessing in our life. But most of the time, those people who post who plant this so-called grace na natanggap nila is somehow mga common grace lamang, no? Hindi natin pinag-uusapan yung common grace. Yung pagkakaroon ng trabaho, grace yan ng Panginoon para sa lahat. Promotion sa trabaho, grace yan Panginoon. Natatanggap yan ng mga believers and unbelievers. Common yan. Common yan. And we don't speak of that grace. Yung grace na sinasabi dito is an exclusive grace for those who are saved, for those Christians. At yung peace na sinasabi natin dito is not the peace that the world gives. No? Hindi yung kapayapaan na binibigay ng mundo. Meron talagang ganon, na kapayapaan na binibigay. John 14:27. John 14:27. No? That is, yung sinasabi natin dito is not the peace that the world gives. But ito ang kapayapaan na pinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga tao. John 14:27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. So kaiba ito, yung kapayapaan na itong pinag-uusapan natin. This is the peace that surpasses all understanding. Nabasa natin niya kanina. Now what do we mean by the word knowledge here? No? Isa pang observation natin na sumagana nawa tayo, pinag-asapan natin yung verb na sumagana nawa tayo sa biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon. What do we mean by the word knowledge here? In English, it translates as knowledge. No? The term for knowledge na ginamit dito ay compound noun. Alam natin na ito ay noun, no? Yung knowledge na ginamit ito. But it is not the basic form of knowledge. No? Sapagkat in Greek, ang basic form of knowledge is gnosis. But ang ginamit dito is epignosis. Epignosis. Sinasabi lang, ayon sa mga theologians, epignosis, the use of this word, means it is a larger or thorough or deeper form of knowledge about God and of Jesus our Lord. No? Mas pinatindi yung salitang knowledge dito. Hindi ito ordinary knowledge lamang, no? Na dapat ang Kristiyano ay lumago, no? Dapat ang Kristiyano ay merong talagang paglago, growth in the knowledge of God. Ang sabi ni Pastor Conrad Mbewe, ang basa natin ito, Mbewe, no? Said in his preaching entitled Christian Grow Up, no? Ito yung title ng kanyang preaching. Ang sabi niya, and I quote, I have been a Christian for about 40 years. And I look at some of those whom I became Christian with, no, sa mga nakasabayan niya na maging Christian. And they are still thumb-sucking. Ano ibig sabihin niya? Bata pa. They still don't know the left and right in terms of the deep things of God. End quote. Brethren, mga kapatid, whether you are in a Bible school or not, no? Tayo ay tinawag to grow in the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord, so that the grace and peace be multiplied to us. In most of the evangelical churches, marami dyan
Gusto lamang mag-play ng guitar, no? Pero ayaw ng Bible study. Marami diyan na i-encourage to be a member of the church para maging tambourine dancers. But they really don't want Bible study. They don't have this appetite to grow in the knowledge of God. The church had become talent scouts. Ganun ang nangyayari ngayon. No? Talent scouts na lang. Kung sino yung may mga talents, ini-encourage to join and be a member of the church. Instead na ang church ay magpatuloy sa paglago sa pagkakilala sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo, the church have digressed into a mystical way of discipling their members and train them that in order to grow in the knowledge of God, you must practice the way like Pastor David Yonggi Cho teaches. And I quote, ang sabi niya, "You could remove powerful preaching from our church and it will still continue. You could remove the administration of pastoral care through the cell group system and the church would still continue. But if you remove prayer life of the church, it would collapse." Sinabi niya to sa kanyang writing about prayer. But may mali dito. May mali dito. No? Tatanggalin mo ang preaching, no, of the Word of God at papalitan mo lamang na prayer at okay ka na doon, lalago pa rin ang church, magko-continue pa rin ang church. Nakalimutan niya yata ang sinasabi, no, sa Romans chapter 10 verse 17, no, that faith comes by hearing and hearing of the Word of God. Lalago lamang sa pananampalataya, no, ang mga tao ng Diyos by hearing and hearing of the Word of God. When we speak about growing in faith, siyempre, yun din yung katumbas din nun, growing in the knowledge of God. By the way, talagang erroneous ang interpretation niya dito sa Romans chapter 10 verse 17. And sinabi niya na yung sinabi itong yung faith comes by hearing, ito yung understanding. Pag sinabing hearing, faith comes by understanding, and hearing, yung palawang and hearing dito, he interprets it as a still small voice from God. Kaya nga siya ay talagang promoter ng mysticism, no? But sa ating mga Reformed Christians, no? Isa lamang ang ibig sabihin nito, na ang tao ay lalago sa knowledge of God when we continue, when we will not digress, no, sa proper teaching, preaching of the Word of God. At hindi tayo pupunta doon sa mystical way of knowing God. Christianity is a religion of mental exercise. No? Ginagamit ang isip. It is a religion of never-ending pursuit of the knowledge of God and Jesus Christ our Lord. Now Paul, who had many years enjoyed this knowledge of God, still cherish, no, the longing to know his master better. Philippians chapter 3 verse 8 to 10. Ang sabi ni Paul, kung gaano niya pinapahalagahan, although he encountered Christ, no? Pero hindi doon natapos yun. He still longs for the knowledge of knowing his master more and more. Philippians chapter 3:8. Philippians 3:8. Ang sabi niya, higit pa roon, ang lahat ng mga bagay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Verse 10, upang makilala ko siya
at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pagkisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanyang kamatayan. Ganyan niya tinitingnan ang kahalagahan of knowing God and Jesus Christ the Lord. No Christians, no? As exemplified with Paul, no? Na naging example si Paul, no Christian who did not gain an appetite of gaining the knowledge of God. Kaya yung sinasabi na dapat ang preaching, nagsuggest pa yung mga member, Pastor, dapat ang preaching mo magsilang, masyadong mahaba. No, sign yun. Sign yun na wala kang appetite sa Word of God. Ano sabi ni John MacArthur? Sabi niya, knowing the Lord in salvation is the starting point. And the rest of the believer's life is a pursuit of greater knowledge of the glory of the Lord and His grace. Mga kapatid, it is our responsibility to grow in the knowledge of God. Now, it's not an overnight work. Hindi yan na laan ka lang ng oras overnight para ikaw ay masabi mo na ikaw na lumago. Hindi yan ganon, no? It's not an overnight work to know God intimately. It is a lifetime devotion of knowing God. God has revealed Himself through Jesus Christ. Kaya ngayon text natin, no? It affirms sa sinabi ng ating Panginoong Kristo sa Matthew 11 verse 27. No? We will know God through Him. Matthew 11 verse 27. Matthew 11 verse 27. Sabi dito, ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng aking Ama. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakilala sa Ama kundi ang anak. Ang sino mang piliin ng anak na pagpapahayagan niya. So basically, sa mga other commentators, pinagdidebatihan pa nila kung sino ba dito or ang pagkagamit kasi dito, knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. Yung sinabi bang God doon, yun ba yung the Father? Or it is Jesus Christ, Jesus Christ Himself, yung God doon, sinabing God, si Jesus Christ din yun. Basically, Jesus Christ is God, di ba? So, merong mga hati ang mga theologians dito kung Father and Jesus Christ ba yan, knowledge of Father and Jesus Christ. But kung ating babasahin kasi, yung paggamit ni Peter dito, ilang beses niyang inulit, no? Sa verse 8 ng chapter 1, doon makikita na si Jesus Christ na lang ang pinupunto, no? Knowledge o pagkakilala, no? Pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo sa verse 8, sapagkat kung ang bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Gayun din sa verse 20 ng chapter 2, sinabi din yung salitang sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na Yeso Kristo. Now, the whole makikita na sa verse 18 din ng chapter 3. Kaya mapapansin natin, kaya ang object, the prominent object na sinasabi dito na tayo ay lumago sa pagkakilala ay sa Panginoong Hesukristo. No? That is why the prominent object of the knowledge of God, Peter's exhortation, is the knowledge of Jesus our Lord. Kung ang interpretation man dito ng God ay the Father, wala ring problema. Sapagkat if we know Jesus Christ, we will know the Father. Tama po ba? Anong mga applications natin dito? What do we need in order to grow in the knowledge of Jesus Christ and of God? It is by actively filling our minds, not emptying our minds na ginagawa sa yoga, no? Filling our minds with the truth
of the Holy Scripture that testifies about Jesus Christ, our Lord, our Savior. John 5:39, no? Yan ang purpose ng scriptures, no? The Holy Scriptures testifies about our Lord Jesus Christ. John 5:39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. We must grow in filling our minds with the truth of the Holy Scripture that reveals to us our Lord Jesus Christ. Meditate upon the pure milk of the Word of God. 1 Peter chapter 2 verse 2. No? 1 Peter chapter 2 verse 2. Na tayo ay lumago, no? Sa pagkakilala sa ating Panginoon. Gaya sa ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. You will also grow in holiness. Sa mga practical application dito, we will also grow in holiness when we grow in the knowledge of God. If we will obey the revelation, pag sinabing revelation, yun yung knowledge of God. The revelation about Christ and His will to us, we will also grow in holiness. Bakit? Because it is expected to us to walk the talk. Kung nakilala natin ang Panginoong Kristo at ang kanyang kalooban ay nalaman natin at hindi tayo lumago sa kabanalan, maaring magkaroon ng contradiction. No? Our life will be a contradiction if we claim to possess the knowledge of Christ apart of growing. No? Apart from growing in holiness na siya naman niyang kalooban. At when a Christian multiplies in grace and peace through the knowledge of God and of Jesus our Lord, no? He becomes ready for every trial. And when the time that sin will strike. No? Di ba? Yun nga yung purpose that we should grow in the knowledge of God and of His will. Ano ba ang kalooban ng Panginoon para sa atin na ating nalalaman sa Kanyang salita? Pinagkakalooban niya tayo ng karunungan when trial comes. He gives us the knowledge when sin strikes. Kaya ang Kristiyano, kung siya ay lalago nga sa biyaya at kapayapaan through the knowledge of God and of Jesus our Lord, he becomes ready to every trial. When that time, that sin will strike. He knows where to run kung nagkasala. He knows where to run pag nagkasala sa Panginoong Kristo. And he will not turn ng cover up niya yung kanyang kasalanan ng corresponding good works. Hindi ganon. Hindi ganon ang magiging ang solusyon ng isang Kristiyano. He will run to Christ. For he knows nothing can wipe away his sins, our sins. Nothing but the blood of Jesus. And he will not despair then. No? Ang taong lumago sa biyaya at kapayapaan through the knowledge of Jesus Christ, our Lord, he will not despair when the suffering comes. Instead, he will welcome trials with great joy. Yan ang sabi sa James 1, no? 1:2-4. Santiago chapter 1 verse 2-4. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag tayo'y naharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. That is the knowledge of Christ. No? Kung nalaman natin yon, that is the knowledge of Christ when facing trials. At kung nalaman natin yon sa pagharap sa mga pagsubok, ganun ang ating pagiging. Ayun, ganun ang ating gagawin. Mga kapatid, mas mabilis magupo ng kapighatian ang isang Kristiyano kung nagtatamad sa pagpapalago ng kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya hindi dapat tayo magtatamad. No?
Sa paglago natin sa pagkakilala sa Diyos, sasagana ang kanyang biyaya at kapayapaan sa kabila ng bagay na ating pagdaraanan sa buhay. No? At tayo ay payapa. No? Ano man ang ating pagdadaanan sa buhay, tayo ay payapa dahil kasama natin ang Diyos. God is with us. We know Him and we know that He is with us. We know Christ and we know that He is with us. He is Emmanuel. Isaiah 43 verse 2, kapag ikaw ay dumadaan sa tubig, ako'y makakasama mo. At sa pagtawid sa mga ilog ay hindi kanila aapawan. Kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka tutupukin. Ganyan ang pangako ng Panginoon Jesucristo sa mga nakakakilala na para sa mga kaibigan natin na wala sa Panginoon Jesucristo. Sinabi nga kanina, this grace is peace is exclusive to the people of God. The multiplication of this grace and peace is exclusive to the people of God. Now, ano ngayon? No? Ang para sa mga wala pa kay Kristo, kaibigan, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, there is no peace for the wicked. Kaya nga ikaw maaari ay nagre-resort sa mga bagay na masasabi mong magbibigay sa iyo ng inner peace. You will do yoga, you will go into different places that you consider for yourself na paradise, na mayroong inner peace doon, tranquil place, pupunta ka doon para magkaroon ng inner peace. Well, kaibigan, there is no peace for the wicked. If you are not in Christ, there's no peace waiting for you when Jesus Christ comes. Isaiah 48 verse 22, there's no peace for the wicked. In Romans chapter 1 verse 18, the wrath of God is revealed from heaven. No? The wrath of God is revealed from heaven. Sabi sa Romans chapter 1 verse 18, I will read. Romans 1 verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Ang mga tao na wala sa Panginoong Jesucristo, talagang ayaw nila na ma-encounter ang katotohanan. They don't want knowledge. They don't want truth about God. They suppress the truth. No? They suppress the truth. Sapagkat kung makilala ng taong makasalanan ng Panginoong Jesucristo, no? Talagang it will point na ang taong iyon ay going against the will of God, going against the knowledge of God. No? They suppress the truth in unrighteousness. At ano ang naghihintay sa taong ayaw sa katotohanan, ayaw sa knowledge, sa pagkakilala sa Diyos, the wrath of God. Paano? You, kaibigan, kung wala ka pa sa Panginoon Kristo. Kaya kaibigan, ipinapahayag ko sa iyo ang mabuting balita na may panahon at may paraan upang ikaw ay maligtas sa puot at galit ng Panginoong Diyos sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Ito ay walang iba kundi sa pamamagitan ng pagsisisi ng iyong kasalanan at pananampalataya sa tanging daan ng kaligtasan. Wala nang iba sa pamamagitan ng Jesucristo. You will be forgiven if you turn to Christ from all of your sins, past, present, and future. And you will be at peace with God. Napilit mong kinakalaban sa paggawa mo ng kasalanan. Pinipilit mong kinakalaban ang kanyang kalooban sapagkat ayaw mong lumapit sa kanya. Pagkisihan mo iyon, kaibigan. Pagkisihan mo ang iyong kasalanan at manampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na dumating dito sa lupa para magligtas ng mga makasalanan na tulad mo at tulad mo. And rest assured na if you run to Christ, He will not turn His back to you. He will forgive you. No? Ang kapatawaran at ang kapayapaan ng Panginoon Jesus.
kung ikaw ay magsisisi ng kasalanan. Nawa gawin mo na iyon ngayon na bago pa makuliang. Tayo manalangin. O aming Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat muli sa kayamanan ng inyong salita. That even in this way of giving salutation sa pasimula ng mga epistles ay may mayamang mga aral na aming makukuha. Maraming katotohanan na aming matatanggap na makakatulong sa amin sa paglago sa aming pagkakilala sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa pagkakaloob mo ng kaunawaan sa amin upang malaman ang mga bagay na ito. Alam namin, Panginoon, na unless that you help us to know you and you will to make yourself known to us, ito ay hindi mangyayari. Kaya Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat niloob mo na makilala ka namin. At sa pagkakilala namin sa inyo, kami ay sumasagana sa biyaya at kapayapaan na bunga ng aming kaligtasan sa Panginoon, sa pamamagitan ng Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa o Diyos, magligtas pa kayo ng mas marami sa pagkahayag ng inyong salita, ng inyong ebanghelyo para sa mga wala pa sa Panginoon. Ito po ang aming sama dalangin sa pangalan mo. Amen.